Dito po tayo ngayon sa 2 Corinthos 1:20 to 22. Ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Gaano kadalas mo pinibigkas ang salitang Amen? Kapag kabayan natin masimbahan, banggit ba ang salitang Amen? O sa labas sa trabaho? Kung minsan mag-uusap kayong magkakapatid sa Panginoon, hindi po babanggitin po natin ang salitang Amen. Amen is sure, tiyak. Amen is word is for your faith that can do. Amen is our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is always yes to His promise. Why many Christians di mo marinigan ng Amen? Para walang tiwala. Parang hindi kumukilos ang Diyos sa kanya buhay. Parang nag-aalinlangan sa gawain ng Diyos. If you believe to our Lord, it will reflect to your life na may nangyayari sa iyo, na may ginagawa si Lord sa buhay mo. According to the Bible, verse 19, our Lord is always yes. Yes to our life. He gives everything to us. May ginagawa siya sa atin. Kaya pala di ka umaamin, di ka pala nagtasalita ng Amen. You say Amen because siya ang katuparan na promise o pangako ng Diyos. Siya ang buliwanag sa iyong buhay dahil binago ka niya. Amen? Siya ang meron sa dati mong walang-wala na buhay. Ngayon, nagkaroon ka na. Siya ang bibigyan ng pag-asa, kaya nagagalak tayo. Siya ang nagpapatibay sa atin dahil siya ang wirang sa atin. Verse 21. Dati di mo kaya ang pagsubok, ngayon kinakaya mo na. Matibay ka na. Dati natatakot ka gumawa ng gusto ng Diyos dahil kinakabahan ka, nahihiya ka, dahil ang gusto mo palagi mo ang nasusunod. Matibay ka na kasi ngayon dedicated ka na kay Lord. Matibay ka na kasi may tatak ka na ng Holy Spirit at pag pinagaloob ito sa atin, kaya magagawa mo na ang lahat para maluwalhati mo ang Diyos. Tatapang ka na dahil lagi nating kasama si Lord. If we want to do a great for the Lord, He challenged us to be His great follower. Salamat sa Diyos. Tayo isinama niya sa parada ng tagumpay. A parade of victory. Amen? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos.